Hello po, magandang gabi po sa inyong lahat mga kababayan. Ang oras po ngayon ay alas 7:23 ng gabi po. Kaya binabati ko po kayo ng isang magandang gabi po. Saan man kayo naroon. Welcome po muli sa aking munting channel, ang sa aking vlog. Gusto ko lang pong magbigay ng opinion o komentaryo doon sa mga nangyayari ngayon. Kasi usap-usapan po mga kababayan na mukhang magpapalit na naman daw po ng liderato sa Senado. So by Monday o baka sa mga susunod na araw ay magpapalit na naman po, at ang pangalan na lumalabas na posibleng ipalit kay Cayetano as Senate President sa ngayon ay ito daw si Kiko Pangilinan, si Mig Zubiri, o pwede rin na si Win Gatchalian, or kaya ibalik si dating Senate President Tito Soto. So bakit nga ba mga kababayan na ganito yung nangyayari ngayon sa ating Senado, na kakapalit pa lang ng liderato, isang linggo pa lang nakalipas ay magpapalit na naman sila. Sa pagkakaalam ko po, sa aking impormasyon na nalaman, ay dahil ito sa naging resulta ng eksena na nangyari dyan sa Senado, na which is dalawang pangyayari nga po mga kababayan ng eksena ang naganap dyan. Yung una, yung pagtakbo ni Bato, pag-resist niya doon sa issuing ng warrant of arrest ng mga arresting officer from NBI, na siya po ay hindi sumuko o hindi niya nirespeto yung batas, sa kabila na siya ay isang mambabatas, siya ay dating general. Nag-resist po siya mga kababayan sa arrest warrant na dapat na isilbi sa kanya. So hindi niya po ito nirespeto, kaya nagkaroon po ng ganong komosyon, ng ganong eksena, na which is ito po ay napanood ng hindi lang dito sa ating bansa, nag-viral yung video, hindi lang dito, maging sa international mga kababayan, ito ay napanood dahil sa ating kapanahonan sa ngayon ay ang SOCMED ang isa sa rason kung bakit mabilis lumaganap. At siyempre binalita din po yan sa mga mainstream media sa ibang bansa mga kababayan, kasi nag-viral po talaga yung video na yon. At ang isa pa po sa rason na sundan po kagad ito ng kaguluhan na naman dyan sa Senado pa rin, na kung saan ay nagkaroon ng putukan na sa mga lumalabas na investigasyon po mga kaibigan ay ito ay stage drama lang para maka-exit si Bato sa Senado. Gumawa sila ng drama sa pamumuno nila ni Cayetano at ang mga majority senators na nandiyan pa sa Senado that time. Ginawa nila yon para mailihis yung atensyon ng mga social media na nakatutok sa Senado in that time. Kasi maraming mainstream media mga kababayan na andyan dyan that time. Kasi bukod sa binabantayan nila si Bato, inaabangan din po yung pagdadala dyan ng impeachment na isasampa na galing na pala sa Kongreso, na nakapasa na yun yung itatrial dyan sa Senado. So yung impeachment trial ni BP Sara, na yung mga dokumento ay yun po yung isa sa inaabangan dyan ng mga media man, ng lahat ng media. Kaya marami pong media doon. So para hindi mapansin na itatakas nila sa Bato, gumawa po sila ng ganong eksena na nag-create ng chaos o kaguluhan para ma-divert yung attention ng media. At yan po ay lumalabas sa investigasyon at sa mga opinion na rin ng mga nakasaksi. Yan po yung lumalabas na drama lang po, stage drama po yung nangyari para maitakas lang nila si Bato.
So dahil po diyan mga kababayan, nagkaroon po siya sa mga pangyayaring yan, dalawang magkasunod na kayahiyang pangyayari sa Senado. Nagkaroon po siya kaagad ng negative effect. Yung last survey na ratings ng Senado from 44%, after nung nangyaring gulo may nagpa-survey kaagad, bigla pong bumagsak sa 27%. At hindi lang po yun mga kababayan, marami talagang mga kababayan natin ang nadismaya, ang Integrated Bar of the Philippines, ang kanilang si Cayetano at saka si Loren Legarda, yung kanilang alma mater ay kinakaya din po sila. Yun nga po, ayon sa mga balita, itong si Loren, yung kanyang picture doon sa kanyang alma mater sa yung dalawang school, yung isa sa UP, yung isa di ko na maalala, Assumption ata yung mga kaibigan, mga kababayan, ay pinatanggal po yung kanyang picture doon. So ganoon din po si Cayetano sa UP, isinusukan na rin po sila. Which is ito po ay bunga ng kanilang maling hakbang o mga maling ginawa dyan sa Senate na talaga namang sobrang nakakahiya sa hindi lang dito sa ating bansa kundi sa pambuong mundo, kasi pinag-uusapan po tayo ngayon dahil sa nangyaring iyon. Kaya ito po yung rason mga kaibigan, ang kontrobersya na ito sa Senado na first time in the history of the Senate, ay ito po yung isa sa rason kung bakit na malaki ang posibilidad na magpalit na naman ng liderato by next week o by man or bukas mga kababayan o the next day. Malalaman natin mga kababayan sa mga susunod na araw kung ito nga ang matunog na usapan na ito ay magaganap o mangyayari. So abang-abang na lang po tayo, basta para sa akin po wala sanang ganitong komosyon kung nirespeto lang ni Bato yung batas na kusa siyang sumuko sa mga arresting officer. Kasi nung wala pa yung warrant of arrest, ang tapang-tapang niya magsalita, di ba, kung ating matatandaan. Ang sabi niya kay Trillanes, come on Trillanes, make my day. Puro kang ngak-ngak dyan, puro kang ngak-ngak. Make my day. Kung gusto mo, sumama ka pa sa pag-aresto sa akin, ikaw ang magpusa sa akin. Nung nandun na yung time na yun, ni-request niya, granted lang yung wish niya. Ayaw niya harapin. So, dito mga kababayan, makikita natin ang mga ganitong uri ng tao na merong paninindigan ay talagang mapapailing ka na lang, di ba? So, makikitaan mo sila na wala silang matibay o sariling paninindigan. Magaling lang sila magsalita pagka wala pa, pero pagka nandyan na, haharap na sa accountability, naduduwag na sila. Naduduwag na mga kababayan. Samantalang nung sila ang nakaupo pa dyan sa puder, nung siya ay PNP chief pa, sobrang tapang, di ba? Dati nga nung hindi pa ako nag-withdraw of support sa kanila, nung kaagahan pa lang ng kanilang pamumuno, talagang isa rin ako humanga sa kanya dahil sabi ko nga, bagay sa kanya yung pangalan niyang Bato, General Bato, dahil talagang tigasin, may paninindigan. Pero yun nga, para sa akin, nagkamali pala ako doon sa ano ko na yun, kasi tao lang naman tayo, nagkakamali. Pero at least sa biyaya at tulong ng Panginoon, hindi niya hinayaan na habang panahon nila tayo na maluloko, habang panahon nila tayo na malilinlang. At kung atin lang pagninilayan, mag-aanalisa tayo ng maayos, makikita natin yung katotohanan. Mapagtagni natin, mapagtugma-tugma natin sa kanilang salita at gawa. Yung kanila bang sinasabi, tumutugma ba sa kanilang gawa? So dito natin makukumpirma kung anong klase silang pagkatao mga kababayan. So lumalabas na hindi sila nagsasabi ng totoo, sinungaling sila, hindi sila tapat sa bayan. So alam naman natin na may kasabihan na ang sinungaling ay kapatid ng magnanakaw. Kaya isa yan sa reason kung bakit nakakadismaya yung kanilang mga attitude o mga action dyan sa Senado. Mga senador pa naman silang naturingan mga kababayan. Sila yung gumagawa ng batas, mambabatas kung tawagin. Pero sila rin yung unang-unang lumalabag sa batas. 'Di ba? Samantalang sila si Dilima noon, tahimik na tinanggap yung kanilang kapaitan that time, na nalaman naman natin na puro bintang-bintang lang pala yung mga kaso nila,
na ayon sa mga testigong nagdiin sa kanila ay napilitan lang sila na idiin si De Lima dahil pinagbantaan sila. Kagaya ni, kalimutan ko yung isa, si Kulangko ba yun, na pinagbantaan siya na papatayin ng kanyang pamilya. Kaya yun, napilitan siya na idiin si De Lima. Kung gawa-gawang kaso yung kay De Lima, pero hinarap niya pa rin mga kababayan. Kaya dito, bibilib ka kay De Lima kasi kahit babaeng tao, napanindigan niya na hinarap niya yung kanyang ang inasunto sa kanya na kahit puro bintang lang. Samantalang ito si Bato, malinaw na may katotohanan naman talaga yung kasong isinampa sa kanila, yung crimes against humanity, dahil marami naman talaga silang pinatay. 30,000 K plus ang mga napatay nila. Ipagpalagay na nga natin yung karamihan doon ay adik. Paano naman yun mga kababayan, yung mga inosente, di ba? Katulad nung may mga bata na nadamay. Oh. Kung ikaw na kamping-kampi pa rin sa kanila, suporta ka pa rin sa kanila, paano kung sa'yo nangyari yun? Ikaw bilang isang magulang, ikaw yung nawalan ng anak, 3 years old, na nadamay dahil lang sa maling sistema na pinapatupad nila. Hindi sila sumusunod sa protocol ng batas, hindi nila sinusunod yung tamang proseso. So, dapat lang talaga na mga kababayan, panagutan nila yung kanilang mga nagawang kasalanan. Huwag niyang harapin. Huwag niyang takasan, harapin niya ito mga kababayan. Kaya, yun lang, sa mga patuloy pa rin dyan na sumusuporta sa mga Duterte, naniniwala ako na ang Panginoon ay gagawa ng way para mailantad yung kanilang mga kalokohan na ginawa, para ang karamihan na nabubulagan dahil sa kanilang maling naratibo, sa kanilang panlilinlang, pambubudol sa taong bayan. Kaya naniniwala ang mga tao sa kanila ay unti-unting mababago yung kanilang maling paniniwala at isipan, dahil ang Panginoon mismo ang gumagawa ng paraan para ibuko sila sa kanilang mga kalokohan. Ang ating Pangulo, ako naniniwala ako, as for me, in my own opinion, siya ay guided ng ating Panginoon. Dahil ang attitude ng ating mahal na Pangulo ay isang taong mapagpakumbaba. Na sabi nga ng Panginoon, kung ikaw ay nagpapakumbaba, ikaw ay itataas, at kung ikaw ay nagpapakataas, ikaw ay ibinababa. Alam naman po natin ng ating mahal na Pangulo ay sobrang napakabait. Kahit anong attack sa kanya, tahimik lang siya. Hindi niya ginagantihan ng masasakit na salita, ng masasama na salita ang mga binabato sa kanya. Pumalag lang siya nung mayroon ng detreat sa buhay niya at sa kanyang pamilya, na ang sabi niya ay hindi niya palalagpasin. Pero yung gumanti siya ng mga pangit na pananalita, kagaya ng ibinabato nila sa kanila, hindi niya ito ginagantihan ng ganoong pananalita din mga kababayan. Meaning napaka-humble talaga ng ating mahal na Pangulo, napaka mapagpakumbaba. At ito ang isa sa leader na merong attitude na ganito, na merong gabay ng ating Panginoon. Kasi bibihira yung ganyang leader yung nagpapakumbaba ka, mahinahon. Kasi kung pipiliin nga natin yung katulad ng mga style ng mga Duterte, matapang, ganito, tama, marami ang natatakot. Pero kung ang kapalit naman ito ay ang buhay ng minamahal mo sa buhay, di ba? Ang pamilya mo, inosente na dadamay. Maaring sa iba, tama lang yun kasi adik yun. Pero paano nga mga kapatid, mga kababayan, mga kaibigan, kung sa'yo nangyari yon bilang isang magulang, yung anak mo na inosente, nadamay dahil sa bulok na sistema na kanilang pinairal in that time sa war on drugs, dahil sa hindi sila dumaan sa tamang proseso. So mga kababayan, may batas tayo na dapat sundin. Yan ay ginawa ng ating mga mababatas, mga senador at congressman, at pinirmahan ng chief executive bago yan naging batas. So, ang ating Pangulo palaging sumusunod sa protocol ng batas. Pero sa panahon ni Digong, lagi siyang shortcut. Kaya, yung tinatamasa nila ngayon na mga punishment, yan ay bunga lamang mga kababayan ng consequences nila sa kanilang mga nagawang
mga pagkakamali sa kanilang pamumuno. Kasi actually mga kababayan, sa attitude naman talaga ng mga Duterte, sobrang napakayabang, di ba? Napakataas ng iri nila. Palibasa, in the time, sobrang powerful sila. Kaya ang kayabangan nila umakyat sa ulo. Kaya ganun-ganun na lang pagpapatayin ang mga mamayang Pilipino na mapagkamalang ka lang na adik. Pag ginusto nilang itumba ka, itutumba ka nila, taniman ka lang ng shabu. Mismong si Nino Barsaga nagsabi niyan, na lahat ng tinutumba nila, kailangan gawin nilang positive sa droga. Kahit negative pa yan, basta gagawing positive. Lahat ng mga naitumba para palabasing malinis yung war on drug nila. Si Nino Barsaga, isa yan sa natasan dyan sa misyon na yan. Kaya dati nilang kakampiyan. Kaya mga kababayan, sa sobrang kayabangan nila in that time, umakyat sa ulo yung kayabangan ni Digong, pati ang ating Panginoon, minura niya, minak niya. Tinawag niya na stupid. Di ba? Kaya, ayan mga kababayan, talagang itong opinion ko na ito, itong content ko na ito mga kababayan, ginagawa ko ito kasi ang nais ko lang ay makatulong sa ating bansa, sa ating mga kababayan na sobrang until now ay bulag pa rin sa katotohanan. Nabubudol, patuloy pa rin nagpapakabulag at nagpapakabudol sa naratibo ng mga Duterte. Ang hiling ko lang ay sana marami naman na sa inyo ang makapag-isip-isip, magising sa unti-unting paglabas ng mga baho ng mga ebidensya laban sa mga Duterte. Mag-analisa tayo mga kababayan, mga kaibigan, imulat natin ang ating mga mata. Kasi hanggat patuloy tayo na nagpapaluko, patuloy tayong naniniwala sa kasinungalingan, patuloy tayong nabubudol, ito ay nagkakaroon ng negative effect o negative implication sa pangkalahatan sa ating bansa. Hindi lang dito sa ating bansa, kundi pati na rin sa ibang bansa mga kababayan, nagkakaroon dito ng negative effect. Dahil siyempre makikita ng mga taga-ibang bansa na puro batikos ang inaabot ng ating mahal na Pangulo sa social media, sa Facebook. Kasi nga, dahil nataniman sila ng maling impormasyon, ng maling naratibo. Kaya, ganun yung pananaw nila. Hindi natin sila masisi kasi nga, mismong ang Meta at saka Facebook, inamin na 100,000 o 100K ang mga trolls nila dyan na pinakawalan para lang sirain ang ating gobyerno, i-distract ang ating gobyerno, i-destabilize para sa kanilang pansariling interest, para iupo si Sara. Yun naman talaga yung pinaka-goal nila mula pa lang sa umpisa. Makikita mo naman sa mga galawan nila, gusto talaga nilang agawin ang poder. Kasi, di ba, pag-upo pa lang ni BBM, ang ni-request kaagad ni Sara na posisyon ay DND Secretary. Para nga naman mahawakan niya yung military. At ang naging papel naman ni Digong ay ang siraan ng siraan si PBBM. Eleksyon pa lang, hindi pa nanalo si PBBM, sinisiraan niya na. Tandang-tanda ko pa, ang sabi niya, meron tayong kandidatong adik, bangag, adik noon na adik hanggang ngayon. At nung nanalo naman, meron tayong adik na Pangulo, bangag, adik noon, adik hanggang ngayon. Panay salita niya ganun, paulit-ulit. Sabi nga ni Dante Maravillas, ang kasinungalingan na paulit-ulit binabanggit ay nagiging makatotohanan. So, which is totoo naman po yan. Naniniwala po ako dyan dahil marami po ang mga nalinlang o nabudol ni Duterte sa ganyang naratibo mga kababayan. Salita siya ng salita na adik, bangag o weak leader ang ating mahal na Pangulo. Marami po ang naniniwala doon mga kababayan. Milyon po ang naniniwala doon sa statement na yon, ng peking statement na yon ng dating Pangulong Duterte, na which is wala naman siyang pinapakitang ebidensya, di ba? Nung habang nagsasalita siya sa media ng adik, bangag, wala siyang pinapakitang medical record na nagpositive ang ating mahal na Pangulo, di ba? Karamihan sa ating mga kababayan naniniwala naman kaagad, di ba? Sa sobrang taas ng paghanga nila sa dating mahal na Pangulo, hindi nag-iisip. Ako, iniisip ko that time. Hinihintay ko na habang nagsasalita siya, magpakita siya ng pruweba, magpakita siya ng medical record na nagpositive si PBBM sa droga. Kaso, hintay ako ng hintay, wala man siya naipakita. So, ibig sabihin, nagsisinungaling siya. Part lang ito ng paninira. Kasi ang isang accusation, pagka wala kang maipakitang pruweba, akusasyon lang yan, mananatiling akusasyon lang yan, paninira sa madalit sabi. So, pag nabuo nila itong kwento na to, paninira ni Duterte ng tatay, tapos mahawakan na ni Sara yung military,
At marami ng mga tao ang nakumbinsi, pupunta na sila ngayon doon sa isang lugar, either EDSA or Luneta, para ibagsak na ang pamumuno ni PBBM. Gagayahin nila yung nangyari kay Gloria. So, yung nangyari kay Irap na ginawa ni Gloria. So, yun po talaga mga kababayan yung motibo nila. Sa umpisa pa lang, ay gusto na talaga nilang agawin yung puder o posisyon ng ating mahal na Pangulo. May upo si Sara. Which is nagtutugma naman yan sa statement ni Ramil Madriaga. At hindi naman natin pwedeng sabihin na nagsisinungaling si Ramil Madriaga kasi kitang-kita mo naman sa mga galawan nila, di ba? Sabi nga nila, makikilala mo ang isang tao sa kanyang salita at gawa. So, di ba? O, yung salita ni Duterte na ganun, paninira. O, tapos si Sara gustong hawakan ang military, ang security. So, obvious na obvious mga kababayan. Kung hindi mo pa maunawaan yan, ewan ko na lang sa'yo. Kaya yun mga kababayan, mag-isip-isip tayo kung paano tayo nilinlang ng mga Duterte. Kasi ako, paulit-ulit ko pong sinasabi sa inyo, Duterte supporters po ako dati. Kinampanya ko siya, pinakiusapan ko yung aking asawa at mga anak na iboto. Nagdi-deny sila kasi di nila kilala. Pero naipakiusap ko pa din, na iboto pa din nila. Dahil nakiusap nga ako mga kababayan. At hindi lang yun, pati sa mga kaibigan ko, sa mga kasamahan ko sa trabaho, may mga nakumbinsi din ako na iboto ang dating Pangulong Duterte. Pero alam ko naman na nanalo siya, di siyempre sa kalooban na rin ng ating mahal na Panginoon. Ang ating Diyos is mysterious talaga, matalinghaga siya pag kumilos. Kaya siya ang nakakaalam ng lahat ng bagay at siya din ang kumikilos para mamulat tayo sa katotohanan. At kitang-kita naman natin ngayon mga kababayan kung paano ipakita sa atin ng Panginoon yung mga ebidensya nagpapatunay na kung paano nila tayo niloko, kung paano nila tayo nilinlang. Di ba? Kaya buksan natin ang ating mga mata mga kababayan. Huwag tayong manatiling sarado ang isipan sa pag-uumpisa ng impeachment trial dyan sa Senado. Sana nga mapalitan ng liderato para mag-convene, magtuloy-tuloy yung trial. Ang hangad lang naman natin dito ay mailabas yung katotohanan, accountability kumbaga. Kung talagang tunay na malinis ang mga Duterte, wala silang itinatago. Huwag silang matakot na mabuksan yung bank account nila. Di ba? Yun ang nakapagtaka dun eh. Hinaharang nila na huwag mabuksan yung bank account nila. Sa umpisa pa lang, ang tagal-tagal na nila nang hinahamon ni Trillanes yan, na pirmahan ni Duterte yung bank accounts para mapatunayan kung sino yung nagsasabi ng totoo o sino yung nagsisinungaling sa kanila. Hanggang sa umabot sa 10 years mahigit, nandyan yung impeachment trial. Kung loloobin ng Panginoon dito mabubuksan mga kababayan, doon tayo mag-obserba. Tingnan natin yung nilalaman ng bank accounts na yan. Kung sino talaga yung nagsasabi ng totoo sa kanila. At kung napatunayan na malinis sila, mali yung bintang ni Trillanes at mali yung presenta na ebidensya ng prosecution sa pamagitan ng mga congressman, mga prosecution panel na tatayo dyan, pupurihin natin ang kampo ng mga Duterte. Kasi ibig sabihin, sinisiraan lang talaga sila. Sila yung nagsasabi ng totoo na sinisiraan lang talaga sila ng administrasyon ni PBBM. Pero kapag lumabas sa record ng bangko na talagang hindi nagtutugma yung kanilang salin, which is billion-billion talaga yung laman yan, pag nabuksan na yan, alam na mga kababayan na ang nagsisinungaling ang mga Duterte. Kasi nga ang projection nila sa kanilang sarili, may hirap lang sila. Pero ang totoo niyan, ay bilyonaryo talaga sila at pinatunayan ng nilalaman ng kanilang mga bank accounts. So, ako naniniwala ako na pag ito talaga nag-trial ang impeachment ni Sara sa Senado at nabuksan ang bank accounts, ito yung magsasabi ng katotohanan mga kababayan dahil hindi naman pwedeng magsinungaling yung bangko. So, pagka ito ay nagtuloy-tuloy, mabuksan, ibig sabihin kalooban talaga ng Panginoon na i-reveal sa atin ang katotohanan. Na ito'y pangmulat sa mga natutulog na mga DDE supporters dyan. Ako, tulog din ako dati. Pero sa tulong at biyaya ng Panginoon, nagising ako. Salamat sa Panginoon, sa Diyos ang mataas na papuri, pinakamataas na papuri. Kaya yan, ako'y naniniwala na hindi hahayaan ng mahal na Diyos, ng puong may kapal na tuluyang malugmok ang ating bansa sa kumunoy sa pamamagitan ng mga
ilang namumuno sa ating bansa na puro pansariling interes lang ang iniisip. Sakim sa kapangyarihan, sakim sa kayamanan, nabulag sa kinang ng salapi. Yun. At ang mga kababayan natin na mayroong kaisipan na sabi nga nila, utak talangka, bagamat masakit pakinggan, pero matagal na po yung kasabihan niyan, kaya daw hindi umasinso ang ating bansa kasi karamihan sa ating mga Pilipino is utak talangka. Para sa aking obserbasyon naman ay may katotohanan po, kasi napapansin ko po sa atin, sa karamihan natin, kapag umaangat yung isang tao, instead na tulungan na mas lalo pang umangat, gawing inspirasyon yung kanyang pag-angat, ay ang ginagawa natin, sinisiraan natin, hinihila natin pababa. Di ba mga kababayan? Yan ang ugali ng mga Pilipino. So, bagamat masakit po mga kababayan, tanggapin natin kasi yan talaga tayo eh. Di ba sabi nga ng Panginoon, masakit tanggapin ang katotohanan, ngunit kapag ito'y tinanggap mo, yan ang magpapalala sa'yo. Kaya mga kababayan, obserba po tayo sa mga susunod na mangyayaring kaganapan sa Senado. Abangan po natin mga kababayan kung talagang magkatotoo yung usap-usapan na magpapalit ng liderato dyan sa Senado. At pagka nagkatotoo nga naman na mapalitan kaagad si SP Cayetano sa kanyang posisyon sa pagka-Senate President, for the first time mga kababayan, history in the Senate, kauna-unahang Senate President na pinakamaikli ang panahon sa kanyang pag-upo, hindi umabot ng buwan, week lang. So, meron pang isa, kung sakaling magkaganon nga man, siya lang din ang isang Senate President na may napakagandang record sa history ng Senado, kung ang pag-uusapan ay kahihiyan. So, yun lamang po mga kababayan. Paki-suporta po sa aking munting channel, paki-like kung nagustuhan nyo po ang aking komento, ang aking content. Paki-like, share, comments, at paki-subscribe na rin po. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong panonood, at God bless you po sa inyong lahat.